You continue to provide us, Lord, with your bountiful love, care, your protection, and your guidance, Lord. Thank you, Lord, for the strength that we continue to receive from you, Lord, by the assurance of your promises, that, Lord, we could walk on this earth, not defeated, but triumphant in every endeavor that, Lord, we put our hands to. Father, we're so thankful, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Isa pong himala na kung saan ay lagi kaming nakakarating sa oras ng tagpuan natin dito, Panginoon. You don't fail us, Lord. Hallelujah. That you always continue to be present in our needs, Lord. Amen. And Lord, we are so grateful and thankful for your constant reminder for us, Lord, that you will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Lord, dalangin po namin sa oras nito na sa amin pong pag-aaral, pagbulay-bulay ng salita, nawa ay patuloy niyo kaming gabayan. At Lord, inyo pong ilawan at hayaan po ninyo na ang iyong salita ay mangibabaw. At tunay nga, Panginoon, na mahipo ang mga kailaliman ng aming pong kaluluwa, ng aming pong kaisipan, damdamin, Yes, Lord. upang kami ay patuloy na iyong mabago Amen. sa katotohanan na iyong patuloy na hinahayag sa aming kalaliman. Nawa, Lord, ay malugod namin tanggapin ang iyong pagtutuwid sa amin, Panginoon. Amen. Tuwing kami ay sama sa iyo sa pagtitipong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, for your word today. In Jesus' name. Amen. It's been a while. Amen. Almost a month. Praise the Lord. Hallelujah. At praise God. Alam po natin na tuwing po tayo ay nagtitipon ay hindi po tumitigil ang pagdaloy ng kapahayagan ng Diyos. Amen? Amen. That every word of truth brings revelation to Amen. every one of us Amen. and to every area of our lives, right? And if we always receive it, then we are transformed if we renew our mind. Amen. That's Romans 12 verse 2. That we should not be conformed to the world, to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of the mind. And we are renewed by the truth of the Word of God. Amen. Anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon is it's just a reminder. Narinig natin ito lang lagi. At alam natin ang Panginoon na hindi po nagkukulang sa pagpapaalala sa atin. Amen. At ang ating pong pag-aaralan is about hungry for God or desiring God in our lives. Alam niyo sa Proverbs 27 verse 7, a satisfied soul loads the honeycomb, but to a hungry soul, every bitter thing is sweet. Ito po yun, pag kayo busog na busog, ang tao ay kahit masarap, walang lasa sa kanya. Yeah. Amen. Pero ang taong gutom, Masarap. kahit mapait, masarap sa kanya. Amen. Amen. So,
Ang analogy nito, sinabi ito ng Panginoon kasi kailangan nating hanapin siya. Sabi nga, seek God, run after Him, go after Him. Amen. Seek His face. At may relasyon na tayo sa Kanya. Pero all the more that we seek Him. Sapagkat hindi po mangyayari yung transformation na gusto ng Panginoon sa atin kung hindi po natin ginagawa ito. Amen. Kung tayo mo ay satisfied sa ating buhay at we think na iniisip natin na lahat ng pangangailangan mo andyan na, relax ka na, satisfied ka na. Pero ang iyong kaluluwa ba o ang iyong espiritu ba ay satisfied? Dapat darating po natin. Dapat hindi lang yung kaluluwa natin Amen. nagkakaroon ng satisfaction. Yes. Kundi rin po yung ating kaluluwa ay espiritu. Because the core of our being is the spirit that God has given us. Especially kung ikaw ay Kristiyano at nananahan na si Lord sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal sa iyong spirito na kung saan doon po nananahan ang Diyos nung siya tinanggap mo siya. At alam natin na hindi po nagpapahinga ang Diyos kahit ikaw ay nakahiga, nagmumuni-muni, ay kumakalabit ang Diyos sa iyo. How discerning are you? How sensitive are you to the prompting or to the moving of the Holy Spirit? Amen. Yun po yung natin i-cultivate natin. Kailangan magkaroon tayo ng hunger spiritually. Amen. This verse in the Bible, you just read, more than any other describes why some enter into the realms of God more easily than others. Ano po yung entering the realms of God? See, although we have physical bodies, since we are humans, yet we are far more spiritual in the eyes of God. That's how the Lord designed us. Amen. At ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, since God is a spirit, is through our spirit. That's why He has to revive the spirit that He has given us. Amen. Dahil ito ay naputol ang relasyon ng tao, ay nawala ng saysay, ang spirito ng Diyos. Amen? Hindi na nag-function. Kaya nga, you must be born again. Born? Ano yung born? Which one of your part should be born? Spirit. Di ba? Si Nicodemus misunderstood it. Kung sinabi ni Lord sa kanya, pwede ba ang tao ay makipanganak ulit kung siya matanda na? Pwede ba siya bumalik sa sinapupulan ng nanay niya? But Jesus is not talking about our physical being. He's talking about our spiritual being. Amen? That a man should be born again in order for him to see the things of God. Amen. To see the kingdom of God and to enter the kingdom of God. Amen. Once you have entered, then God harnesses your spirit so that siya yung mangibabaw. Pero alam niyo ba, ang kaluluwa natin kung sanay sa old self, yung kalumaang katauhan, ay laging kontra sa kagustuhan ng spirito. Di ba ba? Yeah. Amen. Kaya ang isang Kristiyano ay nag-struggle. Kasi dalawa yung pinapakinggan niya. Amen. Yeah. Pinapakinggan niya yung laman niya, pinapakinggan yung spirito niya. Yes. Amen? Hanggang so, ano ba yung palalakasin mo? Amen? Sa buhay mo. Sabi mo sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Amen. I no longer live. Amen. O sabi po doon, kung ikaw ay born again, kasama ng kanan, pinako sa krus. Amen. Kasama si Kristo. Amen. The moment you receive Him, it becomes a reality sa buhay mo na ang lumang katauhan mo ay kasama ng pinako. Tinerminate na sa krus kung siya namatay. Amen. And behold, you become a new being, a new creation. Although you have the same body, but your identity in God, you are a new creation because you have a new spirit. Amen. A living spirit. Hallelujah. Which has a direct connection to God. Amen.
So when we are full and satisfied, we become critics, while those who are desperate tend to rejoice in anything that is available. So the actual capacity to discuss or to discern or diminish with the lack of hunger is very, very poor. Di po ba? Yung capacity natin na mag-discern spiritually becomes dull. Pagka kulang ka ng pagka longing, hungry for God. And this is the reason why so many experts during the time of the Lord Jesus missed His time. Yeah. Alam niyo, yung panahon po ng Panginoon, dumating siya, na-miss siya ng mga Pariseo kasi obsessed lang sila sa ritual nila. Amen. Ritual, ibig sabihin pinapalo nila, but without the desiring, yung katotohanan, ibig sabihin, andun na yung salita ng Diyos, pero andun pa lang sila nakapako sa written word. Andun na yung, buhay na yung salita, na-miss nila kasi kulang sila ng discerning. Yeah. Kasi wala silang hunger sa Diyos. Yes. Amen. 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 So they are satisfied with the religious system Yes. and lost the hunger for the greater things, and that is the person of the Lord Jesus Christ. He was there in front of them, and yet they condemned Him. Amen. Hallelujah. Sinasabi niya ang katotohanan, pero tinatakpan nila ang kanilang mga pandinig. At binibilatan pa siya na siya yung blasphemer. Di po ba? Yeah. Amen. Alam po ba ninyo na hindi po malayo na mangyari sa atin ito Yes. kapag nakatutok lang tayo sa mga ritual natin sa buhay. Amen? Totoo po yun. Kaysa loob ng iglesia mismo, yung iba po, obsessed lang sila sa perfect yung ministry na kinalalagyan nila. Yes. Pero hindi nila narinig ang still small voice ng Panginoon. Amen. Yeah. Kung kaya nadidiskaril ang direksyon. Alam nyo, marami po mga iglesia ngayon ay nadidirect sa katotohanan. Dahil obsessed sila sa ritual na ginagawa nila. Yes. Nakaranas sila ng success. They were so engrossed with the success. Yeah. They want to keep it, but they lost track Yeah. of the giver of the success. Amen. Amen. So, pero alam po ninyo, kaya po gusto ko bilang po yung hunger for God is because that's the only thing that we can remain. When we have this constant connection. Kasi yung gusto ni Lord, intimacy. Amen. Sabi nga, when we receive Jesus, we got married to Him. Amen. Yes. Kaya lang, unti-unti nire-reveal ng Diyos ang sarili niya. Kaya kailangan interesado ka, hindi mo ba? Amen. Ang mag-asawa ba, alam niyo pag ang mag-asawa, isa lang interesado sa isa. Wala. Yung isa hindi. Yes. Failure po. Yeah. Amen. Totoo po yun. One-sided po. At alam po ninyo yung nangyayari sa relationship sa Diyos. Sabi po sa Psalm 42, 1-3. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? So, di ba kanta ito? As the deer panteth for the waters, so my soul Dirty. Amen. Amen. Nasabot po yan. That's Psalm 42. So, ito yung sinasabi, kailangan, ano ba yung word na pant?
para bang naghahangad, di ba? Hangad. Nauhaw ka. So walang focus na rin kundi uminom. Kasi nauhaw ka. Pag gutom ka, obsessed ka, kahit anong pagkain, marapulan lang po. Ganun po dapat tayo kilo. At alam niyo ba pagka ganun yung attitude mo, madali mong makita ang katotohanan kay Lord. Kasi sabi ni Lord, doon lang sa ikisado, sa kanya ang binubuksan ang sarili niya. Doon lang niya nire-reveal ang kanyang sarili. Doon po sa ikisado sa kanya. Amen? Ang mga Kristiyano ngayon, kadamihan, meron nga silang appointed time kay Lord. Kunyari, meron silang devotion. Di po ba? Pero obsessed lang sila sa time period nila. Hindi nila matay magsalita ang Diyos sa kanila. At least na-fulfill ko naman yung devotion ko, nagawa ko. Oh. Just as para bang pampalubag loob or Yes. bribe sa iyong Yeah. konsensya. Nagagawa ko naman Nagbasa ako ng Yes. Biblia, nag-meditate ako. At pag tinanong, ano sinabi ni Lord? Kailangan ba magsalita si Lord sa iyo? Kaya ka nakikipag-fellowship kay Lord. Ang fellowship kasi two-way. Amen. When you do your devotion, it's a fellowship. Amen? Amen. Kaya alam niyo yung devotion kasi is way of prayer. Kaya nga sabi ni Paul, huwag tayo huminto manalangin Pray without ceasing. Di ba sabi niya? Pray without ceasing. How do you pray without ceasing? Your constant communication. While you are working, you are in constant connected to God. Amen. Hindi lang po yung ang concept na prayer, doon ka lang sa sulok at sinasabi mo na yung gusto mo kay Lord. Hindi nakikinig. No, that's the prayer. Ano po yun? Ito. Tsaka one, selfishness. Yes. Selfishness na lang. Ayaw mong gawin yung gusto mo, pero gusto mo gawin yung gusto mo. Yeah. Pero ang relationship natin ay mutual relationship. Amen. Amen. Pag na-develop po ninyo yun, ang ganda. Malalaman mo, makikilala mo ng yung pagka-Diyos niya, yung being ng Diyos. That's why Moses can speak with God directly. Why? Because he is after the ways of God. Si David, sabi niya, the man after God's own heart. Ibig sabihin, alam niyo kung bakit marami siya naisulat, ang wisdom na kanyang sinaisulat? It's because ganoon na lamang ang kanyang kanyang hunger sa Diyos. I believe when he was still shepherding yung flock na kanyang family, yung mga tupa, kambing, ay yung po yung time niya, marami siyang time na magkaroon ng quiet time kay Lord. That's why, kaluluwas pa lang niya, nung makita niya si Goliath, di mo ba? Yeah. Di ba, tinutusan lang tatay niya, dalan mo ng pagkain yung mga kapatid mo kasi mga sundalo yung kapatid niya, mga kapatid niya. Tinutuya pa siya doon. Because teenager pa lang siya noon. Di mo ba? Amen. But, dahil sa kanyang relationship sa Panginoon, alam niya na kaagad, sabi niya, nung hinarap bakit hindi siya takot harapin yung giant? Because he knows his God. Amen. Marami siyang experience, bata pa siyang experience siya. Sabi niya, ang leon, ang uso, walang nangyari, kaya kinaya niya. At alam niya na hindi sa kanya, kundi dahil sa Diyos na kilala niya. Amen. Kaya sabi niya, itong aso ito, sabi niya kay Goliath, di ba? Aso. Amen. That's how he sees. He sees through the eyes of God. Amen. Why? Because he has this close relationship with God. Amen. Bakit siya very confident na sabihin, today sabi niya sa I will cut off your head and I will feed your carcass to the beast in the field. Di ba? Sabi po niya. Yun na po nangyari. Ibon na lumilipad. Actually, fully armored yung seasoned warrior, yung
Siguro yan. Siguro, sigulat, mga 12, 13 feet. Wow. Which is, dalawang, kanya, mas mataas pa. Why? Because confidence, because he saw it. Because God showed him. Pero yung sinabi niya sa prophecy, it's prophecy because he saw it. Today, sabi niya, God will give you to my hand. Amen? Amen. Nainis yun tuloy siya, lit mo. Alam niyo ba, hindi umatras, lumapit yung lumapit din siya. How can you do that if you don't know your God? Yeah. Lahat ng tao, yung mga sundalo, walang nagawa. Ang lalaki, season sila, trained sila, di mo ba? Ang tagal nila sa battle, ang dami nila napatay, pero ito, kinatatakot nila, isang tao lang. And then here comes a boy. Hiniya sila lahat, di mo ba? You know why? Siya yung may relationship sa Diyos eh. Yeah. Amen. Kilala niya ang Diyos niya eh, personally. Amen. Amen. So there's so many examples. Si Moses ganun po din. Why is it he so brave na harapin yung dagat? Siya medyo sabi pa, paano kaya to? Pero sabi doon, ano yung nasa kamay mo? Yung staff. Yung staff kasi naging ahas, di ba? So pinakita ni Lord na buhay. Yun ang doon niya ikakabit yung kanyang faith. Amen. Yung ginawa ni Lord, dahil yung imposible, naging posible. Amen. Raise your hand. Happy lahat. So, there are so many examples. Si Jehoshaphat sa Kings 20 ba yun? Or Samuel? Kings. Diyos sa pati. 3 times more yung kanyang kalaban. Sa king. Pero nung sinabi ni Lord sa kanya na go, anong ginawa niya? Hindi warrior ang pinauna niya. So, yung mga musicians yung pinauna, di ba? Song of victory na. Ganun siyang paniniwala. Nung nagtanong siya kay Lord, don't worry, I will give them into your hands. And so, anong ginawa niya? Pinakita niya na naniwala siya. Pinauna sa war. Marching for war. At sino? Nasa ulo yung mga sundalo. Nauna yung mga musikero. Paano ka makikipag-gera na gano'n? Unless you see God. Unless you have a personal relationship with God. Amen. Amen. Although maraming mga pagkakamali sila, but they still have connection with God. Amen. Si Lord lagi nasa isip nila. Now going to these modern times. Sa ating pong ordinaryong buhay lang, sabi ko na ordinary. Kasi nga, karaniwan, araw-araw nabubuhay tayo, ang dami tayong decision na ginagawa, di po ba? Paano ba natin tinatakil yung kalaban natin? Kasi hindi naman tao kalaban natin. Yeah. Kadalasan yung old self natin kalaban natin. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Pero sa dami ni Lord, hinusgaan na yan. Kung if we know how to reckon ourselves dead to Christ, then life will be simpler. Mas madali po mabuhay na isang Kristiyano kung alam mo na ang katotohanan ikaw, yung lumang ikaw ay wala na ito. Amen. Sabi niya, there's nothing deadier than dead. Kundi yung ating old self. Because yun po yung ginawa. I mean, God demonstrated it. Everyone who believes in Him goes through that cross. Kaya si Paul, nakita niyo Revelation, I have been crucified. I no longer live. And the life that I now live, I live by faith. By the faith of the Son of God, who died for me. Amen. But anyway, shut na natin na yan. Alam na natin lahat siya. Reminder lang, di ba ba? Amen. Amen. So, hungry for God. Ganun din sa Psalm 63.
verse 1 and 2 sabi, "O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory." Ito po, I think, yung mga propeta, yung mga prophets, sila Korah. You see, naisalit sa kanila ni David yung buhay na nagharap lagi sa Panginoon. Kung kahit sila din nakakapagsulat, nakakaroon sila ng revelation, I mean, God can download to them His words through these Psalms. Di ba ba? Kaya ano pa yung gusto kong dito? Ano ba yung, bakit gusto mangyari ni Lord yun? Kaya bakit kailangan natin siyang laging hanapin? You see, in our lifetime, dapat ganun po yung attitude natin. Kasi hindi po natin ma-expose yung, hindi natin kayang ubusin lahat ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating pong lifetime. Yeah. Amen. Marami pong dapat pang malaman. Yes. Pero ang gusto ni Lord ay makilala mo siya. Nakakabit ka sa Kanya. Sabi nga, kaya very confident si Lord na magagawa natin lahat kung tayo po ay magpasakop sa Kanya. Amen. Sabi nga, everything that I have done, you will also do it. And even greater things than this. Yes. John 14:12. Di mo ba? So mga kapatid, wow, ulit ko yung verses na sinasabi ko, but I want to seek Him. Pagka nag-seek mo sa akin, walang problema eh. Sabi nga, when you ask, if you believe with all your heart, you'll ibigay sa'yo, gagawin sa'yo lahat ng hinihingi mo. That Lord give you this desire. Ano nangyari sa mga promises ni Lord? Is it alive in our lives? Amen. Alam niyo mga kapatid, ito po yung kind of relationship that God wants with you. We can't know someone by just reading a book about him. To have a relationship, we have to connect and interact with that person. Di po ba? Yeah. Di ba ang mag-asawa, kaya nga nagsasama, magkatabi sa kama, sa kwarto, magkatabi sa kama. Very intimate, di mo ba? At alam niyo ang mag-asawa, wala nang tayo tatago ang bawat isa dapat eh. Kasi they become one. Kaya hindi na sila nahiya mag-ubad, wala na silang nahiya kasi they become one. They're intimate. Ayun po yung gusto ni Lord eh. He wants to show Himself. He wants to reveal Himself. But tayo po yung umayaw. Di ba ang mag-asawa, pagka close na close at magandang relationship nila, kahit hindi sila nagsasalita, nakakaintindihan. Yes. Amen. Di ba? Kindatan lang, alam na. Ba't kayo tumawa? Kasi mayroon silang communication or language na hindi natin alam. Sila na nakakaalam. Oh, amen. Amen. Amen ka dyan. Kaya ko sila sabi kasi yun po ang halimbawa eh. Kasi Amen ka din. we are the bride of Christ. In the end, it is the ultimate goal. At ang ginagawa ni Lord, prepare tayo, sabi niya, para pagbalik niya, ay spotless. Di ba? Without blemish. Without wrinkles. As white as snow. Amen. Yun po yung itsura ng bride ni Lord. Kaya ginagawa niya, bago siya bumalik, kailangan prepare tayo. Amen. Huwag tayo matulad doon sa foolish virgins na hindi nakasama sa honeymoon. Di ba? Hallelujah. Gusto niyo pa makasama sa honeymoon? Amen. Alam niyo yung honeymoon is that 1,000 years. When Jesus
comes the second line, he will get his bride and they will reign with him. Pero alam nyo, hindi lahat. Sabi sa Bible, hindi ko sinasabi. Hindi rin ko yung tinatakot. Pero winawarning mo kayo. Amen. Amen. What about God? We can read about Him and hear about Him, affected by what He does. Come to think about it and realize that you know so many things about God, but do you really know Him on a personal basis? But this is what He really desires. Alam niyo, meron akong i-share sa inyo. It's the mystery. Sabi po sa Songs of Solomon, chapter 2, verse 16. Yung first part na lang. My beloved is mine, and I am His. My beloved is mine, and I am His. Ang nagsasalita po, yung bride, yung bahay. Ano po ibig sabihin nito? Alam niyo sa Hebrew word, it says, Dodoli. Dodili. D-O-D-I, one word, and then another word, L-I. Dodili. Which means, I am His. Okay? And yung mayroong kataga na sinasabi, it means I am His or I am to Him, and it's the foundation of everything we are to be and to do in God. Our consecration, our work sacrifices, and sacrifices our ministry and our calling. Yes, and for the revelation to be complete, you need to know one more Hebrew phrase, and that is Dodili. Before the bride says Anilo. Yeah, I know. She says Dodili. And what does it mean? My beloved is mine. What is Dodili? Dodili. I know. And I am His, which is Anilo. Yeah. The Anilo. Dodili, the Anilo. My beloved is mine, and I am His. See, pag pagmamahari ko ang aking mahal, at ako'y pag-aari niya. When you understand this, I am, sabi nga, my beloved is mine, akin. Walang possession, di ba? Akin siya. Pero ako naman ay sa Kanya. Para sa Kanya. Pagmamayari din niya ako. Amen. Alam niyo, yun po yung binibuild up ng Diyos na mangyari sa relationship natin sa Kanya. Na masabi natin ngayon ba, masasabi mo? At totoo ba sa buhay mo ngayon? No? Na akin siya, pero hindi mo masabing pagmamayari niya ako. Yeah. I am His. I know. Tayo, marunong pagsabi, okay lang, akin yan, lahat. Pero pag ikaw na yung concern na ikaw ang bibigay, ikaw muna. So actually, prevalently, lahat ng Kristiyano gano'n, Yeah. akin lang. Yes. Pero pag sa kanila, Lord, sandali, ito lang muna. At may pagka may sinabi si Lord, Lord, huwag mo na ngayon. Alam nila kasi na wala sila magagawin, hindi. Pero, Lord, huwag mo na ngayon. Alam niyo ba na
Yun po yung dinidesire ng Panginoon. Kaya nga, binibel niya ng sarili niya, kaya lang ayaw natin. Amen. Amen. At doon po sa nag-venture talaga na ibinuksan na nila yung sarili nila at sinabi nila, Lord, I am yours. Do whatever you wish. Pag ready ka ng gano'n, pagka willing ka na, ibig sabihin, you are ready to give up yourself to God. Then alam nyo, mapapast track po yung relationship ninyo. And then, mamamangha ka kasi Lord magda-download sa iyo ng mga bagay na hindi mo na dati naiintindihan, nalalaman. Amen? Kasi alam niyo, si Lord ayaw niya i-prepare sa sarili niya. God will never force Himself to anyone. Amen. He is a respecter of persons. Hindi respeto yung right natin, hindi tayo. Hindi respeto yung karapatan natin. Ibinigay niya. Sabi nga tayo binigyan ng sovereignty sa ating pong will. Yung will mo, ikaw lang may-ari niyan. Kahit ang Diyos hindi sa kanya. Hindi niya makukuha yun. And that's why, kung kaya i-manibra ni Lord yung will mo, dapat di na nakasara si Adam at si Eve. Yeah. Amen. Amen? Kaya meron kang, ikaw ang hari ng iyong pagpapasya. Ang ginagawa ng Panginoon, nire-reveal niya kay sarili niya para maintindihan mo siya at kusa mong gugustuhin siya. Amen. Amen? When you learn the truth and you decided to embrace the truth, amen, then it's for the glory of God. Amen. Because He didn't force you. You decided for Him. Amen. Amen. And that is what it is. It's the kind of relationship that God wants with us. Yun po yung, gano'n po yung relationship na mayroon tayo sa Kanya. Yun ang gusto niya sa atin. Hindi ba glorious pagka dinidecide mo lagi? Amen. You know si Paul, alam niyo pagka pinag-aaralan ko yung buhay ni Paul, hindi po natin masyado siyang, pero pagka go deeper into his life, nung sinabi niya na pinagpalit niya na lahat of his life, lahat ng achievement niya, lahat ng kung sino siya, sabi niya, he exchanged it for his relationship with Jesus. Sabi niya, for knowing Christ and Him crucified. Kaya sabi niya, lahat ng magagandang bagay sa mundo, nagawa ng laman, ay basura sa harap ng Diyos. That's why, naintindihan niya yung mga bagay na yun. He did not venture anymore into doing things according to his own. Kaya sinabi niya, gusto kong bumalik dyan. Kaya lang, pinigilan ako ng Panginoon. Sinasabi niya mga desire niya, pero hindi niya sinusunod yun. Nangingibabaw pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Si Lord Jesus, ganoon po din. Si Lord Jesus na anak, siya po yung perfect example natin lahat. Kasi yun po yung kinopya ni Paul. Kaya sabi ni Paul, imitate me as I imitate the Lord. Gayahin niyo yung paggaya ko kay Lord. Amen. Amen? Amen. Because yun po yung madaling pamamaraan is to surrender. But alam natin, alam niyo ba kasi yung lumang katauhan natin, yung hawak ng diablo yun. Yeah. Kaya hindi na niremedyohan ni Lord yung lumang, hindi na pinatsihan. Kasi pag pinatsihan yun, hindi na makikilala kasi puro patsi. Yeah. Sa dami ng di po ba? Patsi-patsi. Kaya dinisend na lang ng Lord, crucified. Wala nang pag-asa yan. Bibigyan ko yan ng bago. Mag-umpis kayo sa bago. 2 Corinthians 5:17. Anyone who is in Christ is a new creation. Behold, all things have passed away. New things come. Amen. So new, ibig sabihin, in reality,
yung alam ko yung reality, hindi yung dati ikaw, hindi na ikaw. Ang luma na yung katawan mo. Kasi gusto pa ni Lord na manatili ka dito para mangyari ang gustuhan niya. Pero ang gagamitin ni Lord, yung buhay na sinali niya sa'yo. Amen. Kaya lang nag-intervene pa. Kaya ang gusto ni Lord palitan yung isip mo kasi yun lang luma na naiwan. Ang lumang naiwan na yung kaisipan natin. Yeah. Kaya kailangan kasi tayo mag-decide na baguhin yun. Kasi bahagi, alam po ninyo, yung kaisipan natin ay bahagi ng ating kaluluwa. Amen. Mind, emotion, and will are the anatomy of our soul. Yeah. Mind, emotion, ano ba yun? Yun po yung ikaw. Kahit mawala yung katawan mo, ikaw pa rin yun. Intact pa rin yun. In fact, pagka nawala ka sa katawan mo, mas sensitive ka. Kaya alam po ninyo, yung kaluluwa na nasa apoy, mas grabe po yung pakiramdam na mainit kaysa dito ngayon. Yes. Kasi wala ng barrier yung pakiramdam ng tao. Amen. Ako ba natin yun? Yun po yung gusto baguhin yun yung kaisipan mo. Kasi luma. That's why, let us renew our mind. Sabi niya, by the renewing your mind, you are being transformed. Bakit transform? Kasi ang namold sa atin ay yung sistema ng mundo na gawa ng dyablo. Lahat ng mga kasinungalingan, mga kustumbre, mga kultura na mali. Di mo ba? Yung po yung binabago. Paano baguhin? Sa katotohanan, to the truth. That's why Jesus came as the truth. And this living truth, when He became the life-giving Spirit, He came inside of you. So that if you live by Him, you will live by the truth. And all lies will be gone. Amen. Amen. Ang ginagawa ni Lord, pag nalinawagan ka sa isang katotohanan, isang kasinungalingan na nawawala sa iyo. Kaya ka natatransforming. Yeah. Amen? Lalabas yung totoong ikaw, yung bago. Amen. Kasi hindi papalitan ni Lord yung character mo din. Ang ginagawa ni Lord, sinisway niya papunta doon sa katotohanan. Minumol yung image. Ang totoong image ay yung image ni Jesus. Doon po tayo minumol. Di mo ba? Pero hindi niya pinatay, humol tayo. Kaya kailangan sumunod ka para ma-involve ka. Alam niyo ba ang brittle na bagay, pagka ilalagay sa forma, hindi ka kasya. Hindi mahirap po, di ba? Pag-break, maduduro. Pero ang ginagawa ni Lord, pinapalambot yung puso natin para yung kaisipan natin ay kaya-kaya isway doon sa mold, yung image ng Diyos. Amen. Amen. At yun po yung ginagawa ng Panginoon sa para pagdating ni Lord, ready ka na makisapi na sa Kanya. Kasi nasanay ka na. Nagkaroon ka na ng bagong identity at pinamumuhay mo na yung identity na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen. So ang ginagawa ng Panginoon ngayon ay tinatanggal isa-isa yung mga mali sa buhay mo. Kasi hindi ba ka tignan? Nakikita natin physical natin, pero alam nyo, pag nakita mo yung sarili mo sa mirror, yung kaluluwa mo na hindi ka pa-transform, ay matatakot ka ng gusto. Totoo po yun. Kasi yung dating ikaw, pag nakita mo sa picture, yung mirror, kung makita na natin yung kaluluwa natin na physical, Totoo yun, delikado. matatakot ka kasi baka mas masahol ka sa monster. Totoo po yun. Hindi ba ang tao, kahit gawa ko sa physical, pagka pumatay ng tao, di ba monster yun? Yeah. Ano ang tsura niya sa kaluluwa? Pag nakita mo sa picture. Hindi yung gwapo. Hindi. Demonyo, di mo ba? Yes. Yung mga deceivers, blasphemers, yung lalo mga klaseng masasawang gawain ng Diablo. Ang nagre-reflect kasi yung si Satanas.
Gusto ni Lord mabago yung image natin kasi binigay na yung totoong image natin. Kaya na natin kasi yung buhay na sinalin sa atin ay napagtagumpayan niya ng kamundong ito. Sabi ni Lord, behold, be of good cheer. Sabi ni Lord, behold, I have overcome this world. Amen. Amen. So ano ibig sabihin nun? Na-overcome ko na kaya mo i-overcome. Kasi yung buhay na sinalin ko sa iyo, napagtagumpayan na lahat na. Kung susunod ka soon, sigurado, ayos ka. Amen. Amen. Mga kapatid, kasi alam niyo ang problema. Nakatingin lagi tayo sa problema. Obsessed tayo sa problema. Kaya may stress ka lagi. Yeah. Di totoo po yun. Yun po yung talagang weakness ng tao. Yes. Di ba? Alam niyo si Cain, nung napatay niya ang kapatid niya, ano nangyari? Grabe ang pagkatakot niya. Stress siya. Kaya ang ginawa ni Lord para mabuhay siya. Binargahan siya. Sabi ni Lord sa kanya, pagka mag-alala, nilagyan kita ng mark na hindi ka gagalawin. Kasi alam niyo ba yung pag kami nagawa ka, hindi ka lagi ka stressful. Yes. Amen. Hindi ko sinabing pagka nakamatay ka ng tao, doon lang mag-stress din. Pag ikaw ay nagsinungaling, Yes. at dahil sa pagsinungaling mo, ang dami na yung naapektuhan. Yeah. Okay lang ba sa iyo? Especially kung Kristiyano ka. Yeah. Amen. Hindi ka na mapakali. Yes. Hindi ka makatulog. Yes. Nakahiga ka, akala nagpapahinga, pero tuliro. Di ba? Totoo yun. Amen. Ito po yun. Yeah. Amen. Amen. Let's come to terms with it. Let us... Naku, mga kapatid. Why are we exposing this? Para alam natin yung sarili natin. Amen. At kung alam mo na, bakit mo mamahalin ang isang bagay na hindi maganda? Yes. Bakit mo mamahalin? Parang precious na prayer. Pagka, di ba nagalit pa tayo? Pag sinita ka, kasalanan mo na nga, ikaw pa yung galit. Yeah. Totoo yun. Ano ba nangyari sa politika natin sa Pilipinas? Obsessed. Yung kung gumagawa ng katiwalian, siya pa yung mayabang. Di ba? Yeah. Ano po yun? Mayabang kasi maraming pera, may pangalan. Pero alam nyo, minsan tinatawa natin, hindi nyo nakikita yung sarili nyo. Pag umarap ka sa, ganun di ba ako? Dapat magkaroon tayo ng time, tignan natin sarili natin. Yeah. Amen. Yeah, amen. Ano? Amen. Totoo yun. Amen. Kaya nga, dinisay ni Lord na patayin na. Yung nagpupubilin pa tayo. Nakikipag-bargain pa tayo. Pwede ba makipag-bargain ng patay? So until we are free and have this confidence to say, my beloved is mine and I am His. Amen. Ibig sabihin, mutual. He is mine. So that doon pa sa dulo, di ba sabi doon, when we come to face Him, that He will see us as we are and we will see Him as He is. Ibig sabihin, walang tago. Ibig sabihin, nai-reveal niya na yung sarili niya, at ikaw, dahil binuksan mo na yung sarili mo, He will see you as, wala nang, pakita ito. Ayaw kong bitawan pa ito, ayaw kong pagbigay ito sa Kanya. Okay, darating ang panahon na gano'n po yung, sabihin, you're transparent ka sa Panginoon. Yeah. Hindi mo na ikinahihiya yung mga nakaraan mo kasi wala na. Alisin mo na kaisipan mo yun. We cannot live in the past. Amen. Amen? Amen. Ano isang example na very, very obvious.
Unforgiveness. Yeah. Amen. Unforgiveness is a way by the enemy so that you can live in the past. Yeah. That's true. Di ba? Hindi ka makawala doon sa nangyari noon. Yeah. Amen. Ganda na ng buhay mo, pero pag naalala mo yun, nanginginig ka pa rin. Totoo yun. Nakita mo yung taong sira ang araw mo. Nagpakita pa siya. Ganda ng araw ko. You see, that's how unforgiveness brings you down. Yeah. Amen. Alam niyo si Lord? Isipag-pray po natin kasi pwede. If Jesus has done it, we can do it. Amen. Because He lives inside of us. Amen. When Jesus was on the cross, and He was looking at these people who have maltreated Him, yung mga nagpahirap sa Kanya, yung sumampal, dumura, sumipa, at nagpumura sa Kanya, hindi mo ba? Eh, yung mga naghagupit sa Kanya, yung mga bumatok sa Kanya, lahat doon. Nandoon, He's staring at them. And walang emotion na galit. He was still able to look at His Father and said, Father, forgive them. For they do not know what they do. Amen. Alam niyo yung prayer na yun, very, very crucial po yung prayer niyo. Yeah. Kasi kasama tayo doon. Kaya nga, ang Diyos ay kahit tayo pinatawad kasi ang Diyos, ang kanyang anak, pinatawad tayo. Pinatawad po tayo. Mga ninuno natin, yung mga nagpahirap sa Panginoong Jesus. Pero hinarap ni Lord, hindi siya nagdaling ng sama na loob. Imagine, alam niyo yung bigat ng cross. Pagkatapos siyang gutay-gutayin ng katawan, sipain lahat, putungan ng cross, ay putungan ng kuro ng tinig. Alam niyo ba yung kuro ng tinig? Matigas po yun, at nakatutok sa skull. Magalaw mo lang konti, ay masakit yun. Nag-complain ba siya? Alisin ito, masakit. Inako niya lahat. Yung dura, yung sipa, yung mockery na ginabot niya. Pero hinawakan niya kami yung cross. Nawagsak yung cross, pinili pa rin niyang iahon sa kanya. He knows his destiny Amen. because of his love. Amen. Let's go to John chapter 4. 1 John chapter 4. Verse 10 to 19. 10 to 19. Sabi po dito, in this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us His Spirit. Verse 14. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God. You see, always coinherent. God abides in us, and we in Him. Nakita niyo yung kung paano pinaghalo? Hindi po one-sided. When you abide, your abiding means nagpasakop ka, nagpasukob ka sa Kanya, pumasok ka sa Kanya,
at siya rin ay pumasok sa atin. Amen. When we receive Jesus, sabi nga, we were put in Christ. When we receive, but when we receive, He also was put inside. Mm. How? The God who created the whole universe, alam mo yung universe, napakalaki. Kung mag-travel lang po kayo sa isang napaka-nearest na galaxy, ang sukat po ng oras ay speed of light. Yun yung 286 kilometers per second yung speed. At ang time to travel yung one is light years. The whole years, how many seconds are there in 1 year? So, in 1 second, pero ang travel po ng light in 1 second is 286,000, 100,000. 100, sorry. No, overestimate. 186 miles per hour. So let's say mga 240 kilometers per second. Bilangin po niyo yun. So that's how big, according to our numbers, right? Mm. But to God, the whole universe is in the palm of His hand. Amen. Sabi ko sa Bible. And it is the power of His word that these things consist. Ibig sabihin, nananatili sila. Bakit ang araw ay hindi lumalayo sa mundo? Bakit ang speed po ng mundo na pag-ikot sa araw ay hindi nagbabago? Yeah. Bakit yung pag-ikot ng mundo sa kanyang access ay hindi na nagbabago? Mm-hmm. Pagka nabago lahat yun, wala. Sira tayo lahat. Yeah. Sira tayo. Bakit napapanatili yung high tide, low tide? Minsan di natin naintindihan. Mm. Cleansing po ng ocean, ng waterways yun. Yes. Pagka nag-stagnant ng tubig, matubig. Kaya yung high tide, low tide is a design so that nawawash out, nare-reprocess po yung tubig. Amen. Si Lord, mapalapit lang tayo ng 5 kilometers, hindi natin kakayanin yung init. Mm. Mapalayo ka lang, mag-cross naman ng mundo. Eksakto. Amen. Kaya ba natin yun? These are the sovereign God. Sovereign means we cannot do anything. It's God. Yung katawan lang natin, kaya kung sinasabi ito para makita natin kung sino yung Diyos natin. Alam niyo si Lord, siya yung nagpo-control ng lahat ng bagay. Yung katawan natin, yung disenyo niya, ang salt lang sa katawan mo. Pag tumaas, kakasakit ka. Pag nawala, mamamatay ka din. Di ba ba? Oxygen, ganoon din. Ang sugar, ganoon din, kailangan natin. Pag sobra, kakasakit ka, mamamatay ka. Pag kumulang, bagsak ka din. Nami-maintain ni Lord yun. Ang iyong sistema mo, alam niyang gawin yun. Amen. Amen. Kung bakit mayroon kang organs, that it plays the role. Ano? Yun po yung Diyos natin na sinasamba natin. Amen. Makapangyarihan po. Kaya ipagkatiwala natin ang buong buhay natin sa Kanya kasi wala sa disinyong palpak. Kaya na pumalpak tayo, tinulungan pa rin tayo na makaahon sa kapalpakan natin. Amen. Kasi mahal niya tayo. Amen. Isipin po natin, mahal tayo ng Diyos. Amen. Minahal ka niya dahil hindi sa past mo. Yes. Minahal ka niya kasi bago ka man lang nilikha, ay tinuunan ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Because He is love. Amen? And we are the object of His love. Amen. Hallelujah. When He created us, that is the essence of life. See, we are the last created being in the universe. Yeah. Sabi no, God laid the foundation of the earth. Ano yung foundation ng earth? The universe. The earth cannot exist alone.
But to balance the earth so that we can live and thrive in this world, He created the foundation, which is the whole universe. Why? Because His plan for man. Kung yung isip niya sa tao, mayroon siyang paglalagyan ng tao. At tinutukan niya ang tao. Amen. Gusto niyang kasama ang tao. Nung panahon ni Moses sa wilderness, bakit may tent? Kasi yung presensya niya, gusto niya kasama yung tao. Mm. Naka-camp around the tent, yung mga tribes. Yes. Ganon. Ngayon po, gusto rin niya ganon. Kaya gusto niya kasama niya tayo lagi. Amen. So, what I'm saying right now is, mamuhay tayo na ang pananampalataya inilaan natin sa Kanya. At ano po ang picture? Alam niyo yung picture ng isang taong nilaan ng pananampalataya? Pagtitiwala sa Diyos. Si Lord Jesus Christ. Yeah. Hindi siya nag-worry sa kahit anong bagay. Nag-grieve siya sa tao, pero hindi siya nag-worry. So, di ba? Sabi nga, let's go to the other side. Nasa sila ng, grabe yung unos, di po ba? Natutulog pa rin siya. Kailangan pa siya nag-worry. Kailangan pumasok sa templo, kailangan ng coin. Di ba coin? Yeah. Magbingwit ka, sabi ka kay Peter. At may makikita kang coin doon, yan ibabayad natin. Wala siyang pinroblema. Kailangan pa kayo ng 5,000. Pag-upuin niyo sila. Hindi na sinabing, sabi ng mga disciples, wala tayong pangpakain dyan. Sabi, ano ba meron kayo? So He always partner with man. Ang little yung contribution ng tao. Yeah. Pero dahil nag-contribute ka kahit nakatiting, Yes. grabe yung ginawa ng Panginoon sa Amen. yung binigay mo. Amen. 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 Ngayon din, yun po, sa pamilya natin, sa trabaho natin, Amen. sa kapitbahay natin, sa kapwa Kristiyano, ganun po ang ginagawa. Partner, we are partner with Jesus. So why worry? Amen. Can you make your white, your gray hair black again because you worry? O the opposite, di po ba? Can you prolong your life another hour because you worry? No. No. So why worry? Let the worries for tomorrow take its own side. Amen. Amen. Meron po tayong prayer fasting ngayon. So, nag-hudya tayong ating timer. So, praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus. Let's pray. Thank you, Lord. Once again, Lord, we are so thankful once again for this hour. Salamat po muli sa iyong salita. Nawa ay magsilbing buhay sa amin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipamuhay namin ng maayos at mabago ang aming mga buhay araw-araw. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord.